What's up guys? Nandito naman po tayo sa ating small colony. So panoorin po natin ang ating mga alagang parakeets kung paano po sila kumain. Ayan. Pag gutom po sila, ganyan po yung kanilang style. Talagang maamag po yung mga yan. Ayan, ganyan po yan. Pagka sila po ay mga gutom at pakakainin mo, maganda po silang tingnan dahil talagang makita mo maamo sila, hindi sila mailap. Hindi sila yung mahirap palapitin. Kumbaga, madali po silang lumapit pagka ganyan sila ay gutom. So, ganyan po pag-aalaga lang ng ibon. Pero, mahirap lamang po sa minsan na nalilipasan ng gutom ang ibon. Ay, lalo kung meron po silang inakay, yun po yung mahirap. Kasi, po pwedeng ma-stress po itong mga breeder. So, dapat po talaga kuminsan may oras po yung pagpapakain ng ating mga alagang parakeets. At ang kagandahan po ng meron po tayong tamang pagpapakain, hindi naman po masyadong gutom kasi kung yan po ay makakalipasan ng gutom, nai-stress din po yung mga alaga nating ibon. So ganyan lamang po sila pagka ako po ay medyo wala na pong ginagawa at oras na po na pagpapakain ng aking mga alagang parakeets. Ganyan naman po yung aking ginagawa. So basta ako pag umakyat ako dito, nasisiyahan na po ako mga kaibigan. So yan naman po yung aking routine sa bawat araw. Ayan, ganyan. So dito po sa isang nest box na yan, may possible po na may itlog na po yan. Kasi hindi na po ganong naglalabas yung kapares nitong rainbow. Male po siya. Ayun na yun po yung kanyang kapares. Maaring may itlog na, maaring wala pa. Pero malapit na po siyang may itlog. So dito meron po siyang inaalimiman. Yan. Meron na pong umalimhin yung nandyan sa loob. Green cinnamon. Ito po yung kanyang kapares. Light blue. So ito naman po yung ating lutino at yung hilaw na mapusyaw. Pinagpapares ko po yan. Titingnan po natin kung sila ay magpapares. Kung hindi man ay papalitan po natin ng papares. So, yan po yung ibang ating mga alaga. Naglalabasan na po kasi sila ay nagugutom na. Ayan. Maganda po silang tingnan pagka kakainan. Minsan nahawakan po yung mga yan. Ayan po mga kaibigan. So, maganda po silang panoorin. Ayan. Ayun, nakalabas po yung isang umalim sa atin. Yan. Susubukan ng kanyang asawa. Alam niyo mga kaibigan, napakasarap panoorin ng pag-aalaga ng parakeets o ng pag-aalaga ng ibon. Kaya katulad ko, malimhon din po yan. So, maganda po talagang libangan ang pag-aalaga ng mga ibon. So, lalo na po itong mga parakeets. Kasi talagang malilibang ka pagka meron kang alaga nito. Katulad po ng ginawa ko ay style colony. Ang ginawa ko pong style ng pag-aalaga ng aking mga parakeets. Maganda po siyang tingnan, kaya nga lang, kaibahan po talaga sa colony. Ay mabagal po siya kumpara sa katulad ng mga single breeding cage.
Ang colony po, dumadami naman po, kaya nga lang pagka sila ay nagme-mating, ini-istorbo po ng kapwa nila ibon, lalo na po yung mga male parakeets. Yung mga babae hindi naman po sila nangingistorbo. Ang nagsiselos lamang po dyan, ito pong mga male parakeets. Kapag ka nakakita nila merong nagme-mating, sila po ay gusto nila maki-mating din. So, ayan po, ayan. Po yung ating bagong breeder. So, meron po siyang anak. Dalawa lamang po yung initlog niya kasi bago. Alam nyo guys, ang pag-aalaga po ng parakeets. Kapag ka ang parakeets mo ay nagsimula sa pagkabata at nung nagkaroon po sila ng nagparis po sila at sila ay nangitlog, yung pong tinatawag na basal. So, hindi po sila ganun kadami mangitlog kapag kabasal. Ibig sabihin yung umpisa pa lang ng kanilang pagbibreed. So, minsan dalawa, tatlong itlog lamang. Pero dito po sa butas na yan, yung nest box na yan, ang naging itlog nila ay dalawa at yung isa hindi pa napitisa. Ilang araw na at yung isa, yun lamang po isa ang napisa. So, ganyan po talaga pag-aalaga ng parakeet. Sa una, pagka umpisa lamang po silang nangingitlog, ay konti muna hanggang sa pangalawa, pangatlo ay medyo konti pa rin. Susunod nun ay parami na po ng parami yung kanilang itlog at nagiging maganda na po yung kanilang pagpipisa ng kanilang mga pinakay. Kasi pagkabago lamang po yung kanilang pag-breed ng itlog o ng inakay, hindi pa po sila gaanong marunong maging magulang. So kaya talaga minsan makikita po natin na minsan nagiging pabaya po sila sa kanilang mga itlog. Hindi po lahat na hahalimhiman yung itlog. Minsan kaya nangyayari ay nabubugok yung itlog. Yun po ay base po sa aking experience ng aking pag-aalaga ng mga parakeets sa karanasan ko po dito sa colony breeding. So ganyan po talaga pagka colony. Hindi po ganong nagiging maganda ang production dahil marami pong nang-iistorbo. Compare po sa single cage breeding, yung katulad ko niyan ay minsan maganda po yung nagiging pagpaparami ng kanilang inakay ay maganda ang nagiging takbuhin. Hindi po katulad ng minsan sa colony o yung sama-sama ang mga ibon ay naantala po yung kanilang pangingitlog kumpara sa mga single cage breeding ay napakabilis po nila mangitlog. Kapag ka mayroon na po silang inakay at medyo marunong na tumuka o yung kasi bumababa pong kusa yan, kapag ka ang mga inakay ay lumalaki, sila po ay natututong lumabas at kapag ka bumaba na ay once na bumaba na po yung lahat ng inakay, bumibilang lamang po ako ng halos 1 week ay nagme-mating na naman sila. Nagme-mating sila kagad. Tapos mga ilang araw lang mangingitlog na. So ganyan po kabilis ang single cage breeding kumpara sa colony style. Ang colony talagang minsan kaya mahirap ang colony dahil minsan nandiyan po yung nag-aaway-aaway sila. Kaya ang advantage ng colony at single cage ay mas maganda po talaga kung gusto mong magparami ng mga ibon
maganda po ang single cage breeding kumpara sa colony. So, ganyan po mga kaibigan. Ganyan lamang po. Nakakatuwa po sa pag-aalaga ng mga parakeets. Yun po yung bagay na nakakatuwa sa nila dahil meron po silang mga activities. Hindi po sila boring panoorin. Pero hindi rin po maiiwasan yung katulad nito, guys. Alam niyo po yung dalawang yan parehas lalaki. So malamang bakla yung isip kanila. Ito. Yan. Yan yun. Kaparis nun. Yung isa na yun. Ayan. So ganyan po talaga. Ganyan ang buhay. Parang tao lang po yan eh. Kasi ang tao nga merong LGBTQ. Ganun din po sa mga ibon. Meron din pong nagiging silahis o bakla. Meron nga po ako dyan na dito po sa butas na yan. Ayan. Parehas po silang pumapasok dyan. Parehas babae. Lagi po silang minsan nag-mating. Kahit babae po nag-mating. Pero useless po yung mga ganyang ibon. So, ganyan po talaga ang pag-aalaga ng parakeets. Lalo na kapag sa colony na ganyan, ay hindi maiwasan na nagkakainlaban yung parehas ng kasarian. Hindi po katulad ng single cage breeding, ay kung minsan, pag na ginawa mong pagparisin, talagang nagpaparis sila, babae at lalaki talaga. Hindi po katulad kumisa sa colony, talagang hindi maiwasan yung parehas ng kasarian nagpaparis. Kaya tiyaga lang guys, tiyaga. Ganun lang po ang ginagawa ko sa pag-aalaga ko ng aking mga alagang parakeets. Tiyaga lang. Kasi kung sabi nga sa kasabihan, kung may tiyaga, may nilaga. So, ganyan lang po ang pag-aalaga ng ibon na parakeets. Nakakalibang po talaga. At kung minsan may disappointment din, bahagya kasi unang-una, kaya po ako nadi-disappoint sa pag-aalaga ko ng parakeets. Kung minsan, pag po ako ay pumapasok dito sa pinto na to, ayan, medyo bubulabugin ko po yan pagpasok ko. Kasi sumasalubong po itong aking mga alagang parakeets. Ngayon, medyo bubulabugin ko sila pagpasok ko, safe. Yung nagiging problema, kaya po ako minsan nakadanas ng disappointment. Pag lumabas po ako, merong kasunod, hindi ko po napapansin. Yung talagang papalabas na ako, doon po yung may nakakasingit, sumisibad po yung mga parakeet. So, hindi ko po napapansin yun. Kaya ilang beses po ako nakaranas ng minsan yung po mga importanteng breeder ko, yung pa po yung nakakawala. Yung pong mga magagandang breeder, siya pong nakakalusot. At hindi rin po may iwasan guys, na ito pong aking colony breeding cage ay meron pong aali-aligid na pusa dito, yung amin pong alagang pusa. At marami po kami pusa, meron pong 7 pusa po yan. Ngayon, yun lamang pong isa na aming alagang pusa ang minsan nakakasingit. Hindi ko maintindihan kung paano siya nakakakuha ng parakeet dito sa aking kulungan. Kahit nasa labas yung pusa, magaling siya manghuli ng ibon. Pero bihira naman po nangyari yun. Nung minsan sa loob yata na 10 araw, nadalian po ako ng 4 na parakeets. So kapag meron po akong dinanas na ganoon na nadadali ng pusa, ay talagang hindi po maiwasan na ako po ay nadi-disappoint. Kasi talagang napakahalaga po sa akin ng mga ibon na ito. Ito po, katulad nito, natutuwa po ako dito kahit pangit po yung kanyang pagkakulay, kulay berde, kaya crested.
Tapos mapusyaw na green. Ayan po siya. Pero yung kanyang kapares nandito, ayan. Parehas po silang mapusyaw na green. Pero nakakatuwa po dahil magkapatid sila, nagpares. So, ganyan lang po ang pag-alaga ng ibon, mga kaibigan. Pag may tiyaga, may nilaga. Basta tiyaga-tiyaga lang po tayo. Kung minsan nga po, ang mangyayari dyan ay alaga ka ng alaga kung minsan. Kahit paanong gawin mo, kung minsan nagkakaroon po tayo ng mga splay legs. Kagaya po nitong binubuksan ko na ito. Ayan, tatlo po silang napisa. Yung dalawa, splay legs. So, mga kaibigan, hindi po yan maiiwasan sa pag-aalaga po ng ating mga parakeets. Diskarte lang hanggang ngayon ay patuloy po akong nag-aaral o pinag-aaral ako kung paano nangyayari yung nagkakaroon ng splay legs. Ito, dalawang splay legs at yung isa po normal. So, ganyan po ang karanasan ko sa aking pag-aalaga ng ibon. So, guys, ganyan lamang po. Basta tiyaga lang. At hindi po ako nagsasawa sa pag-aalaga ng aking pong mga parakeets. Kahit ako ay nakakaranas ng kung minsan ay pinagbubuti ko naman po yung pag-aalaga ng aking mga ibon, ay nakakaranas pa rin po ako ng disappointment. At ang isang bagay na malaking disappointment ko, kuminsan nakakaranas po ako dito na kagaya po nung nakaraan, may higit 20 inakay, magaganda pa naman, ay namamatay halos araw-araw. Minsan 3 kada araw may namamatay, guys. Ngayon, ang isang bagay na naobserbahan ko, kapag ka ang mga parakeets po natin may inakay, tapos bigay po tayo ng bigay ng talbos ng kamote o biga kangkong, nag-LBM po yung ibon, kaya namamatay po yung mga inakay. So, yun po yung isang bagay na mapapayo ko sa inyo, na huwag niyo po tularan yung ginagawa ko, kasi minsan sa sobrang excitement ko ay alam po natin na ito po kasing mga gulay o yung green leaves, kagaya ng talbos ng kamote o kangkong, kuminsan ang nagiging dahilan bakit namamatay po yung mga inakay, nag-LBM, kasi marami po kasi akong naibibigay na mga dahon ng talbos ng kamote. Kaya nangyayari ay naano po siya, kumbaga nag-LBM yung ating mga alagang parakeets na meron pong o yung mga breeder ko po dito na meron pong mga inakay. Yun pong huwag niyong gagayahin sa ginawa ko, kasi hanggang ngayon lagi ko pong pinag-aaralan po talaga itong mga alaga ko na mga parakeets. Isang bagay na mali sa akin pong nagagawa ay kapag may inakay, sa kagustuhan kong lumakas, o kasi vitamin po yung mga dahon-dahon, yung mga talbos ng kamote, vitamin po nila yan. Kung minsan nakakasama din po pala, guys, yung pong sobra-sobrang pagbibigay ng mga dahon-dahon kagaya po ng talbos ng kamote. So, yun naman po, guys. Susunod po ng ating video ay patuloy po tayong gagawa ng video para po i-vlog natin, at patuloy natin pag-aaralan kung paano ba ang technique para makapagparami ng mga parakeets. So guys, maraming po salamat. Kung gusto po ninyo akong matulungan ay patuloy po ninyong panoorin itong aking mga video sa aking parakeets, at mag-like po kayo, at pwede rin po kayong mag-comment. So guys, maraming po salamat. I hope na patuloy nyo po akong
sasamahan sa pamagitan ng panonood ng aking mga video ginagawa patungkol dito sa aking pong mga parakeets. So, yan lamang po. Next time, see you and God bless sa buhay ng bawat isa sa atin.